Laila De Lima, Nery Colmenares. Tama po ba? Na-interview yan ng DOJ. Opo. Ano nangyari at bakit po na-interview? Sila po ay in-interview batay po dun sa, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga lumabas po dun sa Quadcom hearings, ma'am. So, pinagtatakaan lang namin dahil hindi naman sila victim o testigo o kamag-anak ng alleged victim ng EJK. Ang pagkakilala ko lang sa kanila, katunggali ni PRRD, yun lang. At ng ebidensya, dokumento, testigo nang galing sa gobyerno ng Pilipinas. Lahat ng pangyayari ay nasapit dito sa Pilipinas. Ang buong kaso ng ICC sa ebidensya at testigo ibinigay ng Pilipinas. Bakit di na lang ang admin ang nagsampa ng kaso kay Presidente Duterte sa husgadong Pilipino? Takot ba tayo sa dating Pangulo? Ito na nga, sa buhatan ni DOJ Secretary Remulla at Prosecutor General Fadalion at iba pang kumakalaban kay FPRRD, huling-huli na. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Wala na ngang ilulusot pa. Prosecutor General Fadalion nagkandaw-talutal ng madula si DOJ Secretary Boyeng Remulla. Ito'y matapos silang gisahin ni Senator Amy Marcos sa Senado matapos ipaubayan ng ating gobyerno sa FPRRD sa mga dayuhan. Mga tiwaling opisyal ng gobyerno, hihimas na sa rehas. Narito ang buong detalye. Of that. I have no personal knowledge, ma'am. Yes, in the transcript of the first hearing, I believe you said that you have no knowledge that as a matter of fact, labas-pasok. Parang ganun yung sinabi nyo, labas-pasok ang mga dayuhan sa Pilipinas, di natin alam kung sino-sino na yan. Tama po ba? Tama po. Nasabi ba yan? Oo, tama po yan. Oo, tama ba yung sinabi ninyo dati? Opo, yun po sinabi ko. Okay, pwede ba natin ipakita yung binigay ng Bureau of Immigration na nagsidatingan yung ICC personnel noong October ng last year. Ang unang dumating ay isang interpreter na ang balita may koneksyon sa Pilipinas, Maya Destura Bracken, US citizen, dumating ng October 4, interpreter ng ICC. May dumating na hindi ko sigurado kung narito pa kasi ang balita umiikot dito sa iba't ibang luxury hotels, William Rosato. Ang balita, British siya, dumating October 15, abogado ng ICC. Hindi naman po sikreto to kasi nung hinanap ko yung mga pangalan, nandun naman at naka-LinkedIn na ICC sila. Nandito sila sa Pilipinas, yung flight details narito. Andito rin yung si Mr. Kasam, Canadian, dumating dito at siya rin ay security expert. Ganon din, dumating rin dito, Mr. Kala, British, October 24, investigador. Hindi po ninyo alam to? Parang natanggap ko lang to sa Bureau of Immigration. Sa pagkaintindi ko, nasa ilalim po ninyo. Nung panahon na yun, ma'am, I had a gallbladder operation. So, I was indisposed for around 2 weeks or 3 weeks. October po? October. Okay. Pero hanggang ngayon, nandito pa raw o kaaalis lamang. Halimbawa, si Mr. William Rosato, mula October hanggang very recently yata, o baka narito pa, nababalitaan ko umiikot dito Wala akong nag-advise sa akin. So, At hindi ko naman kasi tinatanong na, sapagkat ang paniniwala ko talaga, labas-pasok lang ho talaga lang ang mga tao sa atin. At hindi naman pwedeng tanongin kung ICC sila o hindi. Hindi naman pangkaraniwang tao to Talagang ICC investigator to. So, walang pake ang DOJ, hindi kayo interesado, ICC nang pinag-uusapan. Ano ho yan unless meron po silang naging atraso sa bansa at meron silang ginawang illegal, ay wala ho tayong magagawa. Dahil sinusubukan po nating igalang talaga ang karapatan ng lahat. Sinasabi ninyo na ganun, subalit mukhang may proposed agenda sila para magbigay ng mga dokumento, affidavit, mga post-mortem record. Somebody clearly arranged for their accommodations and transport, hindi po ba?
Alam nga naman Hindi ko nag-grab car ano yan, o 3 sakay ng jeep para umabot sa batasan. Kasi sa batasan sila di ba? Alam nga naman na alam nila, mga British, mga American, nakakakuha sila ng dokumento sa mga presinto. Hindi nga namin makuha, mga senador kami. Ano ho kasi, ang mga dayuhan po na kagaya po nila sa nationalities nila, visa-free po yan for 30 days. Oo, alam kong visa-free, pero alam nila pumunta sa iba't ibang presinto sa Caloocan, alam nila hagilapin yung mga tao sa Batasan Hills, at higit sa lahat, tinulungan sila ng pulis para kumuha ng mga PNP documents. May alam ba kayo, General Torre, Chief Marbil? Malamang po, kung tatanungin niyo po ako dyan, kung may alam akong maaring tumutulong sa kanila, marahil may kilala po akong tumutulong sa kanila. Isang pari po na matagal ko ng kaibigan na tumutulong sa kanila. Hindi, kasi ang liwaliwanag, andito sa screen, hinihingi nila yung mga testigo, yung documentation, mga police blotter, mga ebidensya. Hindi yan binibigay sa miskisinong turistang tumatambay. Tinulungan talaga sila, di ba? Hindi po ang DOJ yung tumutulong sa kanila. Sino kaya ang tumutulong? Baka naman si Chief PNP Marbil, alam niyo kung sino tumulong? Dahil nakakuha sila Pati mga ospital, nakadali sila ng mga confidential records kung sino-sino ang DOA na dumating sa East Avenue. Sinong tumulong sa kanila para hagilapin lahat ito? Kasi hindi naman makapanipaniwala isang British, Canadian, Amerikano, nakakaikot sila, sisipot sila sa presinto, ibibigay ng pulis lahat ng dokumento. Marami ho kasing civil society organizations na tumutulong talaga sa kanila. Di ba yan din nga ang reklamo nila, hindi sila binibigyan ng dokumento ng pulis? Baka si Chief Marbil, may alam po ba kayo? Bakit binibigay lahat itong hinihingi? Madam Police Chair. blotter, seized evidence, radio transmissions. Naku, talaga, tactical operations na to, ang bigat Tapos yung drug operation details, total number during the time period. Yan ang hiningi nila sa Batasan Hills Tapos ibinigay naman. Ba't po nagkaganon? Kadali-dali sa kanila. Madam Chair, Hirap na hirap po kami dito sa Senado kumuha ng mga ebidensya katulad niyan. Madam Chair, during my time as Chief of the Philippine National Police, I have no request coming from the ICC to give any information regarding this matter. Si Executive Director Alcantara, alam po ninyo na may humihingi ng kung ano-anong papeles? ICC, nagtanong ba sila? Meron pang bank records di ba? May bank I'm sorry, secrecy Madam, tayo. I am not privy to any of these All these requests. Hindi nakakapagtaka kasi yung agenda na ibinigay ng ICC na pagkatagal-tagal nila rito at saka detalyado to, hindi biro-biro, Police Station 6, Batasan Hills, QC. Lahat ng blotter, seized evidence, etc. Paano nila na-pinpoint yung ICC, na-pinpoint yung Police Station 6 sa Batasan Hills? Ang galing naman po nila, kararating pa lang sila sa Pilipinas, alam na nila lahat ng lugar. I think it's the Committee on Human Rights before the Quadcom that came out with the Station 6 reports. If I recall it right, I think it was Congressman Abante who was chairing that hearing. Tinulungan daw sila ng Colonel Romil Avenido, tao yata ni General Torre, tama ba yun? Doon sa Batasan Hills, sa Station 6, nung QCPD daw kayo, tao ninyo, tama ba yun? Madam Chair, in the next hearing, can we require the presence of that Colonel Abinedo? Kasi yun ang tinuturo at yun ang nabanggit ng ICC. Kilala po ba ninyo si Colonel Romil Avenido po, General Torre? Romil Avenido is the station commander of Police Station 1 when I was the QCPD district director, ma'am. That's He was right. transferred to Station 6. That's right. I'm not the district director already. That's right. He was then transferred to Station 6. And you can't just walk into a police station and start demanding all sorts of documents. And who liaised with them? Sinong nagbantay sila sa kanila? Alam ko na may mga magagandang sasakyan sila. Paikot-ikot sila. May security pa sila. Ang balita, pulis pa nga nagbabantay. So, siya rin ba yan, Chief PNP?
Madam Chair, during my time, I have no request coming from the ICC or any from so I have no idea about it. Sinasabi niyong during my time, kailan ba kayo naging Chief PNP? Ma'am, April 2024. Oo, ito October 2024, yung iba na natili rito hanggang palagay ko yung iba aalis lang o kundi narito pa. Matagal That is, sila, so Madam it's Chair. during your time po. That is already during his time. Very much your October time. na yun eh. Madam Chair, with that, I have no idea and have no request coming from the ICC po. But sino nagbigay ng security? Na police? Sir, I have practically no idea po, sir. Sigurado po kayo? Kasi nakakuha rin sila ng medical records, may financial records, police records, forensic evidence. Medical records are confidential, alam naman natin lahat yan. Paano nila nakukuha lahat yan, pati CCTV? Paano nila nakuha? At very precise ang pagkakuha, ang dali-dali. Sinong tumulong sa ICC sa palagay ninyo? Wala ba kayong suspecha o alam kung sino? Ma'am, Madam Chair, we will just investigate, but I have really no idea regarding this matter. Si General Torre, pinuno ng CIDG. Siguro alam niya, kapag may tao na nagtatanong sa mga presinto, sa mga ospital, hindi ka ba magdududa, mga dayuhan pa man din? Hindi ka ba magtataka na patanong-tanong? Siyempre, aalamin mo, ano ba nangyayari dyan? Ba't nakikialam? Hindi mo ba naramdaman na andito na yung mga dayuhan, tanong na ng tanong, ang dami-daming hinihinging ebidensya. Sino tumulong sa kanila? That is why, Madam Chair, I move that at certain Colonel Abinido be required to be present in the next hearing. Ganon. At may nababalitaan kami, may Mark Diskay daw na alalay nila, tapos nasa 5-star hotel sa Raffles, at madalas sa Maidas, at doon nagtatrabaho, maraming presidential suite, sunset suite, at kung ano-ano, 5 to 6 security daw na provide ng ating kapulisan at 4 to 5 na mga tsuper na nag-i-standby. Tapos umiikot sila, may mga escort pa sila na Pilipino at ang balita ko, nagkaproblema pa sila dahil doon sa Forbes Park may umihi yata at nagalit yung mga kapitbahay. Kaya ako lang narinig to kasi mga VIP daw, kaya hindi daw pwedeng guluhin. Wala kayong nababalita ang ganyan? Yung tungkol sa pagtitipon, pagkakaladkad sa iba't ibang testigo dyan sa Maidas Hotel, may mga important individuals, mga VIP rin, na ini-interview nila 3 oras minsan. Hindi rin nyo napapansin. Madam Chair, I have no idea regarding this matter. May balita na si dating Senador Trillanes, may ganun din. Si Ambassador Lacanilao, meron ba kayo alam dito? Kasi hindi rin namin alam to. May alam ba kayo kung sino ang tumulong sa ICC? Wala ma'am, wala ma'am. Wala ho akong knowledge regarding sa ICC on their dito status nila dito o kung So walang may alam kung sino tumulong sa ICC. Pero tinulungan sila ng todo. At sigurado ako na may suspecha siguro tayo. Sinong tumulong sa ICC? Andyan yung NSC, laki-laki ng budget sa Intel. May Intel funds AFP, may Intel funds lahat ng PNP. Ang laki ng confidential fund, Office of the President, may NICA. Sa lahat nito, sa bilyon-bilyon na inaalat namin sa Confidential and Intelligence Fund, hindi ninyo naramdaman kailanman na nandito na yung ICC October pa na nakaraang taon. Tama po ba? Walang may alam sa anuman, sa ating DOJ, sa ating PNP, CIDG, higit sa lahat, wala kayong nakikita kahit kinukunan na tayo ng kung ano-anong ebidensya at mga confidential papers. Wala kayong alam. Madam Chair, for the PNP, we didn't get any request coming from ICC to help them regarding the evidence that they need. Okay, tignan natin.
Sige, let's head on. Una, may Quadcom. Ikalawa, yung Senate Blue Ribbon. Ikalawa, yung ICC mismo napunta rito. Ikatlo, meron pang Senate Blue Ribbon. Naalala nyo, napunta rito si Presidente Duterte noong October at nagtestigo. Kaya lang walang sumipot kina Garma, Leonardo at Kerwin Espinosa. Di ba? Yun yung nangyari sa Senate Blue Ribbon. Maliban doon, ikaapat, may DOJ case build-up. At naalala ko, eto na naman yung memo natin na nagkaroon ng task force on 4 November, already alluded to by our prosecutor to cooperate with the Quadcom. Am I citing this correctly, Prosecutor Fadulion, please? What we have, Madam Chair, was a department order issued by the Secretary of Justice creating the task force which would look into the investigation which was being undertaken by the Quadcom at the time, and following the leads and working with the law enforcement authorities to try and come up with the possibility of reviving these old or cold cases. So yun po yung department order na nag-create noon, at binigyan po sila ng 6 na pong araw base dun sa unang department order na nilabas para mag-submit ng kanilang initial findings. Dumating dito yung ICC October, biglang-bigla, November 4, nagkaroon kayo ng task force. Ang ICC ba ay humingi ng tulong sa DOJ? Wala po, categorically I will say, Madam Chair, na wala pong lumapit na taga-ICC sa amin, sa Department of Justice, para humingi ng tulong patungkol dito sa mga investigasyon at hindi na naman kayo namin. nag-volunteer na tulungan yung mga ICC na wala narito? po kaming maibo-volunteer kasi hindi naman po namin alam kung sinong kakausapin at wala po nakipag-ugnayan sa amin. Kasi may ibang nagsasabi that the task force was supposed to pick up where the ICC could possibly have left off. Tama ba yun? Hindi po. Ang sinundan po ng task force dyan, tulad po ng binanggit ko kanina, yung mga resulta ng investigasyon at impormasyon na nakuha at nakalap ng ating Quadcom Committee. So, katulad po nun, halimbawa, yung kaso ni Barayuga, so sinundan po yon base doon sa testimony nila Garma. And then, meron pa hong tiningnan na ibang leads doon at doon po sila nagsimula magtanong at kumausap ng mga testigo on their own. Wala po silang coordination with the ICC. So, ang coordination lang ninyo, katulad ng binanggit ni Secretary Remulla kanina, yung Quadcom, yung Senate, yung binabanggit sa 778, yung CHR, at yung iba pang PNP, Witness Protection, yung iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Tama po ba? Tama po yan, Madam Chair. So, sa panahong to, meron ng 3 separate bodies trying to pin down PRRD. May Quadcom, may ICC, may DOJ Task Force, may ikaapat pa, yung Senate. So, 4 na sila. Yung DOJ Task Force ho was really to check on EJ case. Period. Wala ho kaming aim of pinning down PRRD. Wala ho yan. Hindi ho totoo yan. Pero EJK ang tinutumbok, kaya siya nagtestigo sa Quadcom, di po ba? Opo. Kasi, ma'am, karapatan po ng bawat Pilipinong maghanap ng hustisya eh. Kahit mahirap sila, kahit wala silang station in life, pag sila ho ay naapi, naghahanap po ng hustisya. Kaya kung meron ho silang nilapitan na taong nakakausap namin, siyempre pinakikinggan po namin. At yung mga tao mismo na nangangailangan ng tulong, sinisikap po naming tulungan. Siyempre, hindi natin pinagkakait ang karapatan ng bawat isa. Matanda man, bata man, mahirap man, mayaman man, talagang pantay-pantay tayo sa harap ng batas. Kaya lang, nagtataka ako kasi napakarami na ng investigasyon, patong-patong. Meron pang CHR, di po ba? At in-interview si Richard Palpalawatok ng DOJ Task Force. Nasa inyong record yata, Laila De Lima, Nery Colmenares. Tama po ba? Na-interview yan ng DOJ. Opo. Ano nangyari at bakit po na-interview? Sila po ay in-interview batay po dun sa, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga lumabas po dun sa Quadcom hearings, ma'am. So, pinagtatakaan lang namin dahil hindi naman sila victim o testigo o kamag-anak ng alleged victim ng EJK. Ang pagkakilala ko lang sa kanila, katunggali ni PRRD, yun lang.
If I may answer, ma'am, no? Yung may mga binanggit kayong pangalan, katulad po ni Richard Palpalatok, binanggit niyo rin po si Senator Laila de Lima. Maaring tama po kayo dun sa inyong sinabi. May nagsabi lang sa DOJ at nakita ko may anunsyo yata sa inyong website somewhere. Oho, pero hindi lamang po sila ang kinausap. Marami po ang kinausap. Andiyan po yan si Father Flavie Villanueva. Bakit po siya kinausap? Dahil meron po siyang mga grupo ng mga naging biktima ng karahasan na kinausap at kailangan makausap ng ating mga prosecutors. Andiyan din po si PNP Chief Romel Marbil na kinausap din po namin upang kami po ay mabigyan ng ang tawag nito, impormasyon hinggil dun sa mga kaso na gustong tingnan at imbestigahan hinggil sa EJK. So, ito po ay kinausap upang makunan po ng leads para kung meron pong mga kaso na gustong isampa na walang ebidensya noon, maari pong buhayin. Kahit hindi sila yung biktima, hindi sila yung pamilya, o hindi sila testigo sa anumang krimen. Opo, kasi kahit na anong impormasyon po na makuha namin ay tinuturing po namin mahalaga at makakatulong po doon sa investigasyon na gagawin po ng task force. So, ibig sabihin, nung end of the year ng nakaraan, meron ng legal team daw ng DOJ drafting a complaint for murder under RA 9851 for the deaths of 3 persons in the Davao Prison and Penal Farm. In coordination nga ito doon sa Quadcom. I'm not so particular, ma'am. I can get that information kung meron na pong complaint na na-prepare. No? Pero malalaman po natin, sa ngayon po, wala pa pong naisasampa sa amin, sa pagkakaalam ko. Pero kung meron na pong preparation yung task force, I'm sure they will submit it to us po. Ma'am, we found it necessary. Kinailangan po magtayo kami ng task force for EJ case. Sapagkat nung turn over sa amin ng Quadcom yung kanilang mga findings, we could not rely on them for being just incomplete. Kasi hindi ho talaga kompleto to make a case. Kaya kailangan po i-case build up. That's the reason why we put up the task force, ma'am. Pero ang balita ko, at may nakita akong draft na March 6, yung task force ninyo humihingi pa ng 60 days para matapos yung investigasyon. Pero hindi binigay itong request na to. March 6 to kung 60 days, abot pa tayo ngayon. Was the DOJ aware that the ICC was going to issue a warrant already, so 60 days was unnecessary? Hindi po, hindi ho kasama sa usapan niya kasi yung 60 days po, yung additional kaya 60 po sabi ho sa akin na isang prosecutor, sumulat siya sa akin, iyon po verbally ho, sinabihan ko pwede na naman extend na 60 days. Kasi nga, mahirap po talaga makagilap ng mga kaso na matagal na ho nangyari. Ang sabi ko nga nung isang beses, wala nga mga police report, wala nga mga blatter ang marami. Mahirap ho itong trabaho namin na gumawa ng kaso at palibhasa nga napakahirap at saka mga cold case na yan at nakaraan na yung taon-taon, bakit pinagpilitan at hindi binigay yung 60 days na hinihiling? Hindi, binigay po namin ng 60 days. Kaya lang hindi na kami sumulat. Ito'y verbal na lang. Pero March 6, 60 days, aabot pa yan ng ilang buwan? Yes, Prosecutor Fadulion. March 6 yung sulat Yes, kung ako po'y pahihintulutan ninyo. Ito po yung naka-flash dito sa screen ngayon, Madam Chair. That is a bogus document. That is not a real document because there is no such document which contains exactly what is highlighted there. Yan po ang totoo. Ang meron po kami... So, saan galing yan? Sino si Abugan? Herbert Calvin Abugan is the OIC Senior Deputy State Prosecutor of the Department of Justice. He heads the task force. So totoong tao siya? Totoong tao po siya. Totoong tao po siya. Yung dokumento po ang hindi totoo. Dahil sa, kung titingnan niyo po, Madam Chair, wala hong pirma yan. Kung yan po ay totoong memorandum na nakalusot at nakarating doon sa kinauukulan, dapat po pirmado yan. So binaliwala na lang to at para sa ating lahat, sinasabi niyo peke to. Manufactured po ito kasi po pinaghalo-halo nila yung nilalaman po niyan. Yung sinasabi po ninyong hinihingi na extension na 60 days, kaya nga po, hindi nga po totoo yung dokumento. Pero
ang hinihingi pong extension ng 60 days, kasi dun po sa unang department order na ginawa ni Secretary Boyeng, 60 days lamang po ang taning na binigay sa kanila para magsimula sila ng investigasyon. Kulang po yung panahon na yon, kaya po sila humingi ng karagdagan. Now, part of those that are indicated in that document, no, na sinasabi naming non-existing, ang tanging dokumento na nilabas namin ay yung pinadala po namin sa Senate Blue Ribbon Committee, updating the Senate Blue Ribbon Committee on March 6, 2025 of the events that happened in So yun, tama yun. Opo. At hindi 60 days ang hinihingi. Walang ganon. Wala po kaming binabanggit na 60 days doon po sa sulat. So yun binigay ninyo sa Senate. Yes, Madam Chair. So, ang tinatanong ko lang, sa dinami-dami ng investigasyon, may task force pa ang DOJ, bakit yung DOJ hindi na lang nag-conduct ng sariling investigasyon? Imbes na nag-ICC pa at kung ano-ano pa. Nag-task force naman kayo. May Quadcom pa, may Senate pa, di ba? Tama po. Ang sinasabi ko, lahat ng ebidensya, dokumento, testigo nang galing sa gobyerno ng Pilipinas. Lahat ng pangyayari ay nasapit dito sa Pilipinas. Ang buong kaso ng ICC sa ebidensya at testigo ibinigay ng Pilipinas. Bakit di na lang ang admin ang nagsampa ng kaso kay Presidente Duterte sa husgadong Pilipino? Takot ba tayo sa dating Pangulo? Wala ba tayong kumpiyansa sa ating mga huwes, sa ating mga husgado? Tignan natin ang mga kaso sa ICC. Ang liwaliwanag, unang-una, doon sa ebidensya ng ICC